Posibleng makabalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung tuluyang mabuwag ang International Criminal Court o ICC. Ito ang pananaw ng isang geopolitical analyst kasunod ng paninindigan ni US President Donald Trump laban sa International Tribunal na aniyay banta sa soberanya ng mga estado. Narito ang balita. Muling naging sentro ng usapin ang International Criminal Court o ICC kasunod ng panawagan ni US President Donald Trump na buwagin ang naturang International Tribunal sa Pilipinas. Nananatiling kontrobersyal ang naging papel ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa mga kritiko ng Marcos Jr. administration, ang naging hakbang ng pamahalaan ang nagbigay daan upang madala sa The Hague ang dating Pangulo. Iginit nilang tila hindi na ipaglaban ang karapatan ng isang Pilipino at dating Pangulo na dumaan sa proseso ng hustisya sa sarili nitong bansa. Ganito din ang naging sentimiento ni US President Donald Trump, kaya nais nitong buwagin ng ICC. Ayon sa administrasyong Trump, hindi saklaw ng jurisdiksyon ng ICC ang Estados Unidos dahil bagamat nilagdaan nito ang Rome Statute noong taong 2000, hindi naman ito niratipikahan ng Senado ng Amerika. Isa rin sa mga naging dahilan ng pagtutol ng Washington sa ICC ang naging investigasyon nito sa mga umano'y krimen. Mahal nating lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi sa ang kinidnap ng gobyerno sa sarili niyang bayan. Lagi kapag kami ay nag-uusap, sinasabi niya na ipaabot sa inyong lahat ang kanyang pagpapasalamat, lalong-lalo na sa dasal ninyo na siya ay makabalik sa ating bayan. At ang kanyang pagpapasalamat sa patuloy ninyo na suporta sa kanya kahit hindi na siya Pangulo ng ating bayan. Dahil siya ang parating Pangulo ng ating mga puso. Pinapaabot niya lagi. Yes, ma'am. Hindi natin makakalimutan ang kanyang sakripisyo na ginawa para sa ating bayan. Pinapaabot niya ang pasalamat sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat gikan sa amuang pamilya, ang pamilya Duterte. Dako kaayo mi og utang nga kapubuton kaninyong tanan mga kaigsuonan namo sa higayon nga ginahatag ninyong kanamo nga makaserbisyo sa atong ang nasod. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong mga kababayan sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin paglingkod sa ating bayan. Alam ninyo, ang lakas ng pamilya namin hindi galing sa posisyon namin sa syudad ng Davao. Dahil sobrang dami sa ating mga Pilipino ang mayroong iba't ibang posisyon. Barangay kapitan, purok chairman, konsihal, mga buhaya, sobrang dami ng mayroong posisyon. Hindi galing sa apelido. Dahil lahat naman tayo may pangalan, may apelido. Ang totoong lakas namin ay galing sa inyo. Nakikita ninyo? Ito. Ang pagtitipon natin ngayong hapon na ito ang lakas ng aming pamilya. Nagpapasalamat kami sa inyong lahat dahil hindi ninyo kami iniiwan. Hindi pa Pangulo si President Duterte, nandiyan na yung suporta ninyo. Yung naging Pangulo siya, buo ang suporta ng taong bayan. At ngayon, na walang-wala yung pamilya namin, ay nandiyan pa rin kayo, mga kababayan namin. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat sa inyong tanan. Maraming salamat sa inyong mga kababayan namin. Rape, droga at mga nakawan dapat nang mapigilan. Rape, droga at mga nakawan dapat nang mapigilan. Namingaw ako sa inyong Tayo na
putang ina ko mabalik ako, arestuhin ko kayo lahat. Kayo, nagpasok sa Congress, eleksyon, nanalo, Seiko, paglabas niyan, pagkatapos, Rolex na. Pumunta ng Malacanang, nakatamaraw, paglabas niyan, ng Mercedes-Benz. Busog kayo lahat. Tingnan ninyo yung mga bahay noon ng mga congressman at tingnan ninyo ngayon kung ano kayaman sila, lalo na yung mga bahay nila sa Manila. Mga wala kayong prinsipyo, mga putang ina nila.